Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Mahilig si Bianca mag-post sa social media, workout progress, achievements sa trabaho, o kahit ang kanyang devotional journal. Gusto niyang makita ng iba na ayos lang ang lahat. Pero sa likod ng mga maayos na pictures at captions, madalas siyang hindi mapalagay. Habang pilit niyang pinapakita na maayos ang lahat, lalo siyang natatakot na baka makita ng iba ang totoo na hindi siya sapat. Isang gabi sa small group study nila sa 2 Korinto Kabanata 3, may tumimo sa kanyang isip. Hindi pala tungkol sa pag-maintain ng magandang image ang sinasabi ni Pablo, kundi tungkol sa tunay na kalayaan, kalayaang nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Na-realize ni Bianca na ang totoong pagbabago ay hindi nakadepende sa kung paano siya nakikita ng tao, kundi kung paano siya binabago ng Diyos. Nang mas ituon niya ang kanyang paningin sa kabutihan ni Kristo, unti-unti niyang napansin ang kanyang pagbabago. Unti-unting nawawala ang desire niyang magpa-impress at mas napapalitan ito ng hangaring magbigay kaluguran sa Diyos. Itinuturo sa atin ni Pablo na ang pagiging kawangis ni Kristo ay hindi bunga ng sariling effort o pagdisiplina. Ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa atin habang patuloy nating minamasdan si Jesus, kung sino siya, anong ginawa niya, at ang kanyang mga pangako, ay unti-unti tayong hinuhubog ng Espiritu sa kanyang wangis. Ang kabanalan ay hindi performance para ipakita sa iba, kundi biyaya ng Diyos na gumagalaw sa loob natin. Ipinapaalala ng Diyos na hindi natin kailangang magtago sa likod ng maskara o umasa sa sariling lakas. Ang kailangan ay magpahinga sa kalayaang ibinigay ni Kristo, bitawan ang pressure na patunayan ang sarili, at hayaan ang Espiritu na baguhin ang ating puso at mga hangarin. Ito ang uri ng pagbabago na walang filter, achievement, o papuri mula sa tao ang makakagawa. Dahil sa Diyos mismo galing ito. Ama, salamat po na ang tunay na kalayaan at pagbabago ay galing sa inyong Espiritu. Turuan ninyo akong alisin ang tingin ko sa sarili at ituon ito kay Kristo. Tulungan ninyo akong bitawan ang sariling pagsisikap para magpanggap at magtiwala na kayo ang tapat na bumabago sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.